ikakasal ka sa iyong tunay na pag-ibig sa edad 20 pa at nagbuntis ayon sa plano, para lang malaman na ikaw ay kapalit lang. Ano ang gagawin mo? Noong una tayong magkita, pinikturan pa niya ako. Hindi ito ako. Para kay Alice, aking mahal, gumawa ako ng 2 bagay. Una, pagpapalaglag. Miss Hall, 5 buwan na ang sanggol. Sigurado ka bang gusto mo itong ipa-abort ngayon? Mahal, patawarin mo ako. Sigurado ako. Miss Hall, matagumpay ang operasyon. Gusto mong makita ang sanggol? Hindi. At pangalawa, Jerry, hindi mo ako pinaghintay dati. Kumusta, Jerry? Ikaw? Good luck sa pagkalimot sa mga unang pag-ibig. Nang bumalik si Alice, iniwan ni Jerry ang buntis na babae sa bahay. Siya ay kapalit lang naman, pagkatapos ng lahat. Tandaan mo kung gaano niya kamahal si Alice. Muntik na siyang magpakalasing hanggang mamatay para sa kanya. Kaya wala ito. Ang kawawang babae ay walang kamalay-malay pa. Kanina lang, sinabi ni Alice na masakit ang kanyang mga paa. Dinala niya agad ito upang bumili ng mga flat shoes. Mahal? Hindi niya tayo mahal talaga. Hindi niya ako minahal. Hindi niya talaga ako minahal. Kamusta? Bella, anong problema? Nakita ko lang ang tawag mo. Ang kulog ba ang dahilan kung bakit gising ka? Jerry, dapat tayong maghiwalay. Jerry, masakit ang mga paa ko. Magpakabait ka. Matulog ka na. Babalik ako kaagad. Jerry, mahal kita. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede kang magsinungaling sa akin. Mahal, bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko sa iyo na matulog ng maaga? Ginulo mo na naman ba si Mommy? Hindi. Ayos ka lang? Tingnan mo. Inikot ko ang buong lungsod para makuha ito para sa iyo. Ito ang paborito mong cake. Ayos lang ako. Pirmahan mo ito. Ano ito? Bakit ka umiiyak? Bella, may aasikasuhin ako. Maaga kang matulog. Simula ngayon, bilhin mo lang ang gusto mo. Hindi na kailangan ng pirma. Tandaan mo, ikaw ang asawa ko. Ang akin ay sa iyo. Sandali na lang. Hindi na ako magiging asawa mo.
Ma'am, hindi ganyan ang paghalik mo. Kumusta? Kumusta tatay? Hiwalay na ako ngayon. Kapag nakuha ko na ang sertipiko, sasamahan na kita sa ibang bansa. Sinaktan ka ba ni Jerry? Hindi. Nawala lang ang spark namin. Hindi na ako mahal ni Jerry, kaya hindi ko na siya mamahalin. Ako si Alice, ang unang pag-ibig ni Jerry. Nagulat ako na hindi pa siya makamove on, kahit may asawa na. Nakatattoo pa rin ang pangalan ko sa loob ng kanyang pulso. Lahat ng mga larawan namin at talaarawan niya ay maayos na nakatago. Tingnan mo, tinatawag pa rin niya ang pangalan ko habang natutulog. Ano ang gusto mo? Basta, gusto ko lang makuha ang akin. Magigising na siya. Maniwala ka o hindi, kung sasabihin kong nagkaroon ako ng bangungot, mananatili siya sa akin sa loob ng 5 araw na diretsyo. At hindi ka tatawagan kahit isang beses. Talaga? Jerry? Bella, aalis ako ng 5 araw. Kasama mo ang sekretarya. Tawagan mo siya kung may kailangan ka. Alagaan mo ang sarili mo at ang sanggol. Bella? Kaawa-awa ka. Alice. Isinama ako ni Jerry sa paglalakad sa tabing dagat ngayon. Dati kaming pumupunta rito noong magkasintahan pa kami. Sabi niya, dito siya mananatili sa akin sa susunod na 5 araw. Ito ang parehong lugar. Akala ko romantiko ka. Pero binabalikan mo lang pala ang mga dating lugar. Bella, bumalik na ako. Mag-ingat ka na huwag masaktan ang sanggol. Bella, bakit ka nakatayo dito? Wala. Nagtapon lang ng mga basura. Tingnan mo. Nagdala ako sa iyo ng limitadong edisyong libro ng sining. Siya nga pala? Bukas ba ang pagsusuri mo? Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Hindi na kami pupunta ulit. Anong ibig mong sabihin? Masama ba ang pakiramdam mo? Ginoo, walang gaanong gana si Mrs. Stone kamakailan. Halos hindi siya kumakain. Malamig ang mga kamay mo. Magluluto ako para sa iyo. Alagaan mo siya. Huwag mong hayaang masaktan siya. Mag-ingat ka. Napakabait sa iyo ni Mr. Stone. Pinapangarap ng bawat babae ang isang mapag-alaga na asawang tulad niya. Noon, akala ko swerte ako na napakasalan ko siya. Ngunit ngayon, napagtanto ko na isa lang pala itong mahusay na kasinungalingan. Kumusta? Ako si Alitza. Yung nagpadala sa iyo ng mga mensaheng iyon. Si Jerry ay sobrang maalaga kamakailan, kaya ginawan ko siya ng merienda. Hindi mo naman itataboy. Ang isang bisita, di ba?
ang paborito kong uri ng rosas. Hindi ko inaasahang siya'y maaalala. Si Jerry mismo ang nag-aalaga ng mga bulaklak na ito araw-araw. Hindi niya hinahayaang gawin iyon ng iba. Akala ko ito'y libangan niya. Pero lumalabas. Ang dekorasyon ay ang paborito kong Nordine minimalism. Lahat ito ay mga regalo ko sa kanya. Hindi ko inaasahang siya ay pahahalagahan ang mga ito ng husto. Lumalabas na hindi niya ako hinayaang hawakan ang mga ito. Hindi dahil sa OCD, kundi dahil ipinapaalala nito sa kanya si Alice. Ang galing ng pagkakataon. Plano naming mag-shoot ng 3 pre-wedding theme ni Jerry. Disyerto, karagatan, at gubat. Ginawa mo ang parehong 3. Wow! Napakaganda! Jerry, mag-shoot tayo ng classic theme. Bella? Sa halip, ito ang ishoot natin. Sige, gusto ko ang kahit anong gusto mo. Iginigiit ni Jerry ang 3 temang ito. Akala ko dahil akala niya ito'y romantiko, pero ito'y dahil lang nagustuhan ni Alice ang mga ito. Bella? Bakit ka nandito? Jerry, nag-prepare ako ng merienda para sa'yo. Binigyan ako ng mainit na pagtanggap ng asawa mo. Sinabi pa niya na, dapat daw ako mag-dinner dito. Bella, ipakikilala kita kay Alice Ross, dati kong kapitbahay. Nagtanda kaming parang magkapatid. Siya ay nasa ibang bansa at kararating lang, kaya hindi mo siya kilala. Kapitbahay? Parang magkapatid? Itinago mo ang relasyon ninyo. Nang husto. Si Jerry ay parang kuya ko mula pagkabata. Noong bata ako, choosy ako sa pagkain, kaya nag-aral siyang magluto para sa akin. Oh, sobra kang choosy. Ito ang mga pagkaing madalas mong lutuin. Akala ko dahil gusto ko ang mga ito. Pagod ako. Kailangan kong magpahinga. Matulog ka na. Isasama ko si Alice sa paglalakad sa ibaba. Tara, Jerry. Pinaabot ako ni Jerry ng bitamina para sa buntis mo. Inumin mo habang mainit pa. Siya nga pala. Kung sakali, ang pangalan ng sanggol mo. Hindi ba Jace kung lalaki? At Luna kung babae, tama? Pinili ni Jerry ang 2 pangalan na iyon noong unang buntis ako. Kaya ang anak namin ay parangal kay Alice. Yung mga pangalan na iyon ay pinili namin ni Jerry. Jerry, Alice! Alice? Okay ka lang? okay lang ako. Nasaktan din si Bella. Alice? Kumusta ang sanggol? Ang sanggol? Hindi ba na-abort na ang sanggol ni Miss Hall? Bella, gising ka na. May masakit ba sa'yo?
Doktor, ano ang sinabi mo? Hindi kita narinig. Wala. Kailangan ng pasyente ng higit pang pahinga. Si, Doktor? Pasensya na, Bella. Kasalanan ko. Hindi ko napansin na nahulog ka rin sa hagdan, kaya naisip ko. Sa kabutihang palad, okay kayo ng sanggol? Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinapangako ko, protektahan kita simula ngayon. Hindi na kita hahayaang masaktan muli. Maaari mo ba akong patawarin ngayon lang? Pagod na ako. At tapos na sa iyong pagpapanggap. Bella, tingnan mo. Gusto mo ba ito? Ito ang munting regalo ko para sa iyo. Akala ko noon ito ang tunay na pag-ibig. Bella, ano bang problema mo kamakailan? Mukhang hindi ka masaya. Nag-aalala ako sa iyo. Narinig ko nagkaroon ka ng unang pag-ibig na hindi mo makalimutan ng matagal. Nakalimutan mo na ba ito ngayon? Bella? Sa totoo lang, Jerry, may mga masasamang tao na sumusunod sa akin. Natatakot ako. ipadala mo ang iyong lokasyon. Bella? Mayroon pa akong trabahong tatapusin. Bakit hindi ka sumakay ng taxi pa uwi? Alice. Takbo! Jerry, Alice, sinabi ko sa iyo na poprotektahan kita forever. Tinupad ko ang aking pangako. dati niyang ipinagsapalaran ang buhay niya. Sa karera ng kotse para sa akin. Noong naaksidente ako, binigyan niya ako ng maraming dugo kaya halos himatayin siya. Lumalabas. Ipinagsasapalaran mo ang buhay mo para sa mahal mo. Pero, hindi para sa akin. Hindi kailanman para sa akin. Muntik nang tumagos ang kutsilyo sa puso niya. Sino si Alice Ross? Kailangan ng pahintulot ng pamilya para sa operasyon. Hindi ako pamilya. Nandito ang asawa niya. Pero kanina pa niya tinatawag ang pangalan mo. Iniwan pa nga niya ang lahat sa iyo sa kanyang testament. Sandali. Hindi mo ba siya mahal? Nasa panganib pa siya. Hindi ka mananatili. Dati, mahal na mahal ko siya. Pero dahil hindi kanya makalimutan, alis na ako. Hayaan mo ako. Sobrang busy ng trabaho. Wala akong oras para sa iyo. Lalabas sa loob ng 3 araw? Natatakot kang mapansin ko? Kumusta ang sanggol? Sumusunod ka ba sa oras ng bitamina mo? Hayaan mo akong maramdaman. Bakit parang napakaliit pa rin? Dalhan mo siya ng prenatal vitamins. Ayaw ko. Umalis ka.
Bella, maging mabuti ka. Uminom ka ng bitamina. May mga sustansya ito na kailangan mo at ng sanggol. Jerry, talaga namang. Jerry, Alice. Nandito ka rin pala, Bella. Magpahinga ka. Mag-usap tayo sa itaas. Jerry, pinipilit ng mga magulang ni Alice na magpakasal siya. Tumanggi siya. Kaya ikinulong nila siya. Ang kasal ay sa loob ng 2 araw. Hindi ko hahayaang magpakasal siya sa hindi niya mahal. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong guluhin ang kasal? Jerry, huminahon ka, kasal ka na, at malapit ka ng maging ama. Naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol kay Bella kung gagawin mo iyon? Paano kung hiwalayan ka niya? Relax lang. Ako na ang bahala. Wala siyang maririnig tungkol dito. Paano kung malaman niya? Hindi mahalaga. Aaliw lang ako sa kanya. Ang isang babaeng tulad niya ay hindi mabubuhay kung wala ako. Jerry, ang pagmamahal ko sa iyo ay talagang namatay na. Nakuha ko ang sertipiko. Mas mabuting sabihin sa kanya at maghiwalay ng maayos. Pumalik ka na sa paglalakad? Bella, kailangan kong lumabas ngayon. Matulog ka ng maaga. Huwag mong istorbohin si Mommy. At magkasakit siya o magagalit si Daddy. May sasabihin ako sa iyo. Bella, kailangan ko nang umalis. Ang bilis naman. Wala ka bang 5 minuto? Hindi ba ito makapaghintay hanggang gabi? Talaga bang ganito ito kahalaga? O, higit pa sa buhay ko. Sige. Sige, umalis ka na. Huwag kang mahuli. Mahal, sana pumunta ka sa langit. Bella? Ang mga bitamina ay nasa kusina. Babalik ako kapag tapos na ako. Jerry, mula ngayon, wala ka na sa buhay ko. Wala ka na sa mundo ko magpakailanman. Bilisan mo. Tigil! Jerry, sigurado ka ba dito? Papaano mo ito ipapaliwanag kay Bella? May intindihan niya. Sa ngayon, mas mahalaga na iligtas si Alice. Pero siya ang nagdadala ng anak mo. Kung hindi ka sasama sa akin, tumabi ka. Ali, may asawa na si Jerry. Sigurado ka bang sisisirin niya ang kasal? Tatay, magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal ako ni Jerry. Para hayaan akong pakasalan ang iba. Ngayon, tawagin natin ang nobya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na ituloy ang kasal na ito. Hindi ka makakatakas. Wala akong pakialam kung sino ang dumating. Ikakasal ka ngayong araw. Tatay, hindi. Hindi ako magpapakasal. Ang kasal na ito ay kanselado na.
Ang Stone Corp ang sasagot sa lahat ng gastos. Jerry, salamat sa pagligtas mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Alice. Hindi kita hahayaang pakasalan ang hindi mo mahal. Oo nga pala, hindi ba maiinis si Bella? Na nagmadali kang sumira ng kasal? Gusto mo bang ipaliwanag ko sa kanya? Hindi na kailangan. Sigurado akong maiintindihan niya. Bella, ginulo ka ba ng sanggol ngayon? Binilhan kita ng paborito mong pagkain. Bella? Kumusta? Bella? Nasaan ka, Bella? Tigilan mo na ang pagbibiro. Lumabas ka at ipapaliwanag ko. Hindi maabot ang numerong iyong linyal. Mga sertipiko ng diborsyo? Jerry Stone. Bella Hall. Mahal na mahal ko si Bella. Paano ako pumayag sa diborsyo? Baka naman. Baka ang kontratang iyon. Bakit niya itinago sa akin? Bakit siya nagsinungaling? Hindi? Baliw talaga siya. Wala akong oras para sa kanya. Iyon na siguro. Bella, wala kang puso. Paano mo nagawa? Mas gugustuhin mo pang ipalaglag ang anak natin kaysa manatili sa akin? Mahal ko. Anak ko. Jerry, Bakit ka nandito? itinago mo pa rin ang password na ginamit natin noon. Jerry? Bakit ang lungkot mo? Ako ang mahal mo, di ba? Pinakasalan ko si Bella para lang galitin si Alice. Ito ang gusto ko. Bakit hindi ako masaya? Noon, umalis ako nang walang paalam para mag-aral. Pasensya na. Pero ngayong wala na si Bella, pwede na ba tayong magkasama sa wakas? Mahal ko ba si Bella? Nagsimula lang ito para galitin si Alice. Pero naging totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Dinala pa niya ang anak ko. Pero si Alice ang tunay kong pag-ibig dati. Pero mahal ko pa ba siya ngayon? Bella, ang sakit na umalis ka. Sanay ka lang. Kapag magkasama na tayo, makakalimutan mo siya. Jerry, pwede ba tayong magsimulang muli? Jerry, anong problema? Pasensya na. Bella. Jerry, ilibing natin ng maayos ang bata, okay? Mr. Stone, hinahanap mo ba ako? Hanapin mo ang pinakamagandang sementeryo sa Aspen. Ang anak ko kay Bella ay nararapat sa pinakamabuti. Opo. Mr. Stone, ano ang tungkol sa inskripsyon? Isulat mo lang, minamahal na anak, ni Jerry Stone at Bella Hall. Ayaw mo pa rin akong ipakita? Jerry, may magandang balita ako para sa iyo. Bella, ano ang gusto mong ipakita sa akin? Ang misteryoso mo naman. Buntis ako. May anak na tayo ngayon. Magiging ama na ako.
Bella, magiging ama na ako. Bella, hindi kita sinisisi. Hindi ka rin ito sisishin. Jerry, taos-puso akong nakikiramay. Masyadong malupit si Bella. Ang ginawa lang ni Jerry ay medyo nadala siya. Malapit si Jerry kay Alice, pero walang talagang nangyari. Bawal ba sa may asawa ang magkaroon ng babaeng kaibigan? Tama na. Hindi ko napansin na nasasaktan siya. At pinabayaan ko siya. Galit lang siya sa akin. Masyado siyang padalos-dalos at kumilos ng pabigla-bigla. Pwede tayong magkaroon ng isa pang anak kapag bumalik siya. Ginoo. Bakit wala na lahat? Sabi ni Ginang Stone, may bagong lilipat, kaya hindi na kailangan ang mga lumang gamit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Hindi ka umuuwi, kaya wala kaming pagkakataong sabihin sa iyo. Ikaw? Magpadala ka ng tao para hanapin siya. Tama na ang pag-aartista. Ako na mismo ang maghahatid sa kanya pauwi. At ibalik ang bahay sa dati nitong ayos. Ayaw ni Bella ng malamig at walang laman. Paumanhin, Ginoo. Hindi namin mahanap si Ginang Stone. Walang kwenta. Ilang araw na. At hindi mo pa rin siya mahanap. Para saan ba ang binabayad ko sa inyo? Umalis ka. Kamusta? Ako si David Hall. Ano ang problema? Ginoong Hall, alam mo ba? Ginoong Hall, si Bella ba ay nakatira sa inyo? Ikaw at si Bella ay diborsyado na. Ang kinaroroonan niya ay wala kang pakialam. Huwag mo na akong tawagan ulit. Ginoong Hall? Alam ko nagkamali ako. Nag-aartista lang si Bella. Jerry, magkaibigan tayo noon pa. Alam mo na iniwan ako ng asawa ko at tanging anak ko ito. Hindi ako pumayag na kayo. Magkasama, pero sumumpa ka sa buhay mo na hindi mo sasaktan si Bella. At ngayon, sinira ng kasal na ito ang puso niya. Ginoong Hall? Pasensya na. Ako. Kung sinabi niya iyon, tiyak na malapit lang si Bella. Mag-book ka ng ticket para sa akin. Iuuwi ko na si Bella ngayon. Bella? Bella, Tatay, buti nakabalik ka. Nagdusa ang aking prinsesa. Kalimutan na natin siya. Pwede kang dito sa akin. Ang galing mo, prinsesa. Makakahanap ka ng iba. Mas mahusay pa kay Jerry. Tay, sino yan? Bella, ipakikilala kita sa estudyante ko, si Liam Trent. Kumusta? Bella Hall ang pangalan ko. Kumusta? Madalas ka bang banggitin ni Professor Hall? Mas maganda ka pa. Personal, kaysa sa kanyang mga larawan. Salamat. Mukha ka ring maganda. Pumunta ka mamaya para sa tanghalian. Sige. Tulungan kitang dalhin ang maleta mo. Bella, ano ang tingin mo kay Liam? 2 taon siyang mas bata sa iyo, pero mature siya at maayos magdala. Tay, hindi pa ako handa para sa ibang relasyon. Sige, hindi na ako magtatanong muli. Bella, ano ang plano mo ngayon? Gusto kong simulan muli ang karera ko at ituloy ang aking pag-aaral. Subaybayan ang kanyang lokasyon. Bella, nandito ako. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Salamat sa pagpapakita sa akin ng campus ngayon. Karaniwan akong abala, pero may libre akong oras. Ang art department ay magkakaroon ng eksibisyon sa lalong madaling panahon. Ang pag-alam sa lugar ay magpapadali. Pasensya na sa abala sa iyo nitong 2 linggo.
Nag-aalala ang tatay ko na mag-isa ako at pinilit na samahan mo ako. Kung abala ka, hindi mo kailangan. Bakit mo akala? Hindi ako nandito dahil sa iyo? Abala ka, pero ikaw pa rin. Ingat! Pasensya na. Sobrang pasensya na. Ano ang problema? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Mukhang seryoso. Dalhin ka namin sa infirmary. Salamat. Ayos lang. Kailangan lang itong gamutin. Mukhang ikaw ang nagligtas. Sige, ang bayad ay doon. Huwag gumalaw. Ako na. Ang nobya mo? Hindi. Pero sana, balang araw, maging siya. Swertehin ka sana. Bakit mo ako iniligtas? Hindi mo ba ako kilala? Sa wakas, nakikita ko si Bella, kaya gusto niyang magpatuloy ng pag-aaral, mabuti. Kukuha tayo ng bahay malapit doon. Handa na ang art exhibit. Nandito rin si Liam, ang bio major. Sinusundan niya si Bella Hall, di ba? Palagi siyang kasama niya. Wait, si Bella Hall ba ang pinag-uusapan ninyo? Nasaan siya? Nasa exhibit hall sa unahan. Medyo mababa ang kaliwa, habang sobrang taas naman ng kanan. Bella, nandito ako. Iwasan mong hawakan ang asawa ko. Magpakamatay ka. Bella? Nandito ako. Balikan natin ang dati. Bella, patawarin mo ako. Magkaroon tayo ng isa pang anak. Ipinapangako ko, aalagaan kita ngayon. Ayaw ko siyang makita. Tara na. Pasensya na. Una, ang binti mo. Ngayon, ito? Huwag kang mag-sorry, Bella. Hindi mo kasalanan. Aksidente lang iyon. Baka masaktan ito. Tiisin mo. Siya nga pala. May kilala ba tayo dati? Tinatanong ko si tatay, pero ayaw niyang sabihin kahit anong gawin ko. Samahan mo akong kumain ng tanghalian. At sasabihin ko sa'yo. Meron ba siyang... Sige, kakausapin ko siya. Sige? Salamat sa mga bulaklak. Gusto ko sila. Paano naman ako? Binigay ko lahat sa huli kong relasyon. Pero nasaktan lang ako. Liam, sa tingin ko... Huwag kang magmadaling tumanggi. Ang ganda ng lugar na ito. Kumain muna tayo. Salamat. Tigilan mo na ang pag-inom. Malalasing ka. Liam, kailan ba talaga tayo nagkita? Wala akong maalala. Bella, matagal na pala tayong nagkita. Tumigil ka. Tapos na ako sa pag-ibig. Ang masaktan ay sobrang sakit.
Iyon yung lalaki mula sa exhibit. Kung sana, nagtapat ako kanina, nauna kitang nakilala. Okay ka lang ba? Kaya ko pang uminom ng 3 bote. Hoy, bagalan mo. Malapit na tayo sa bahay. Bitawan mo siya. Sabi ka, Sinabi ko, bitawan mo siya. Bella, nandito ako. Umuwi na tayo. kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi ni Prof. Hall na hiwalay na si Bella. Hiwalay? Hindi totoo iyon. Nagbibiro lang si Bella. Tama, Bella? Binabalaan kita, lumayo ka sa kanya. Hindi ito Aspen. Ang paggawa ng problema dito ay may kahihinat na. Anong akala mo sa sarili mo? Ako ang asawa niya. Nagkaroon pa kami ng anak. Ana? Bella. Ang ating sanggol ay naghihintay sa atin sa bahay. Ang anak ko namatay na ganito kaliit. Ayos lang yan, Bella. Pwede tayong magkaroon. Nang isa pa. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Anong nangyayari? Oy, Tay, Bella. Mr. Hall, nandito ako para iuwi si Bella. Professor Hall, lasing si Bella. Salamat Liam. Masyado ng gabi ngayon. Pumunta ka minsan para sa hapunan sa ibang araw. Salamat. Bella, halika. Umuwi na tayo? Ingat. Mr. Hall, mapagkakatiwalaan mo ako kay Bella. Ako ang nag-alaga sa kanya nitong mga nagdaang taon. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Hiwalayan ka niya. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon din. Umalis ka. Mr. Hall, alam ko na sinusubukan mo lang ako. Hindi ako susuko. Bakit ka pa nandito? Ano sa tingin mo? Ang ganda. Salamat sa isang araw. Okay ka lang? Yung lalaki? Okay lang ako. Siya, si Jerry Stone. Ang ex-asawa ko. Pero wala na akong pakialam sa kanya. Pwede bang itanong kung bakit kayo naghiwalay? Pasensya na kung masyadong personal. Hindi mo naman kailangan sagutin. Wala namang dahilan. Nawala na ang spark. Uy, okay lang. Sino ba ang hindi nakatagpo ng gago? Iwan mo na siya at maghanap ng mas mabuti. Kunin mo akong halimbawa. Bagay ba ako sa trabaho? Liam, ako. Hindi pa ako handa sa bagong relasyon. At kakakilala pa lang natin. Hindi ba masyado pang maaga? Bella, mas matagal na tayong magkakilala kaysa sa akala mo. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob noon, baka ikaw na ang napangasawa ko. Talaga bang magkakilala tayo? Dati akong mataba noong bata. Mahirap iugnay yan sa hitsura ko ngayon. Ikaw yung matabang bata sa hobby class. Oo, naalala mo na sa wakas. Nandun ako. Sa piging din. Bakit hindi kita napansin? Hindi ka rin dumating para bumati. Hindi mo maalis ang tingin mo kay Jerry. Payat na ako noon, kaya hindi mo ako nakilala. Akala ko ayaw mo akong makilala, kaya umalis na ako. Hindi ko akalain. Hindi rin ako nagkataong nandoon sa airport. Nagmakaawa ako kay Prof. Hall na payagan ako. Bella, gusto na kita simula noong bata pa tayo. Bibigyan mo ba ako? Ng pagkakataon, naligawan ka, makikilala mo rin ako. Bella, huwag mong isara ang puso mo dahil sa isang bigong relasyon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na subukan ng bago at magsimulang muli. Bumabagabag ba siya sa'yo, kamakailan? Dahil pinalayas mo siya at si tatay tuwing nagpapakita siya, tumigil na siya sa pagpunta. Mabuti. Sabihin mo agad sa akin kung may mangyari. Pasensya na. Masyadong busy sa trabaho kamakailan. Ayos lang, mag-usap tayo mamaya.
Bella. Bella, sama ka sa akin sa tanghalian. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Bella, alam kong galit ka pa sa akin, pero tingnan mo. Bumili ako ng bahay malapit sa campus para madali para sa'yo. Gusto mo bang pumunta? Jerry, umatras ako para sa iyo at kay Alice. Huwag mo akong itulak pa para hindi kita kamuhian. Alice? Anong kinalaman niya dito? Bella, alam ko na nalulungkot ka noong buntis ka. Nagtanong ako sa mga doktor tungkol dito. Sasamahan kita kapag libre ako. Sumama ka sa akin pauwi. Lumayo ka sa akin. Bella, umuwi na tayo. Ang bagong bahay natin ay parang dati lang. Mahilig ka sa malalambot na laruan, di ba? Bumili ako ng marami. Hindi ako pupunta doon. Bitawan mo ako. Bella? Kasal na tayo. Huwag na tayong magtampo. Alam kong galit ka ngayon. Pero patawarin mo na ako, sige? Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Bella, alam kong nasasaktan ka pa dahil sa sanggol. Pwede tayong magkaroon ng isa pa. Ang ibig kong sabihin, hanggang gusto mo, sumama ka sa akin. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ikaw na naman. Sino ka ba? Siya ang asawa ko. Jerry, hiwalay na tayo. Wala ka sa akin. Bella, hindi ka pa ganyan magsalita sa akin. Nakalimutan mo na ba ang pagmamahalan natin? Umalis ka. Kinakausap ko ang asawa ko. Sino ka para makialam? Alam mo ba kung ano ka? Maninira ng tahanan. Jerry, alam mo kung sino ang unang nandaya. Kung hindi dahil sa'yo at kay Alice, hindi ko sana ipinalaglag ang anak natin. 5 buwang nasa sinapupunan ko ang anak natin. Naramdaman ko itong gumagalaw. Hindi kita mapapabago ng isip, pero hindi ako nangaliwa. Kung ang paglapit sa isang babae ay nangangahulugang nangaliwa, lahat ng lalaki ay may kasalanan. At saka, hindi ako pumayag sa hiwalayan. Asawa ka pa rin. Jerry, ikaw talaga. Sandali. Bella, ano yung sinabi mo? Siya ang nagpalaglag sa anak mo? Hindi totoo yan. Ikaw, bastardo ka. Walang puso ka. Hindi ako makapaniwalang inilaan ko ang buhay ko sa edukasyon, pero hindi kita nakilala. Pinahirapan ko ang anak ko. Tatay, Paul, bata lang naman yan. Pwedeng magkaroon ng iba. Kailangan niyang sumama sa akin ngayon. Walang makakapigil sa akin. Ang kapal mo. Bella, nag-donate ako ng isang gusali sa eskwela sa pangalan ng anak natin. Tingnan mo, matanda na ang tatay mo. Kung kakausapin ko ang principal, baka. Subukan mo nga. Anong akala mo? Kung naaalala ko, estudyante ka dito. Hintayin mo lang, papa-expel kita. Jerry, hindi ako makapaniwala na ganyan ka. Mula ngayon, sasama ako sa kahit sino, maliban sa'yo. Bella, sinaktan mo ba ako dahil sa kanya? Hindi. Katawa-tawa siya. Noong mawala na siya, saka siya nakaramdam. Kung mahal niya talaga siya, dapat mas ginawa niya. Sa tingin ko, iiwan na siya ng asawa niya. Buti nga sa kanya. Hindi. Imposible. Hindi ako iiwan yan. Hindi. Mahal na mahal ako niyan. Oy, Bella. Imposibleng piliin mo siya. Mag-ingat ka. Bella. Alam ko na mamahalin mo ako palagi. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mapanganib yan. Huwag mong gawin yan. Labis akong nag-alala. Bella, bakit? Noong may sakit ako, lagi kang nasa tabi ko. Alam kong mahal mo ako. Jerry, ikaw mismo ang nagsabi. Nakaraan na yon. Pinakawalan na kita. Hindi na kita mahal. Natawag ako ng ambulansya.
Jerry, narinig ko na naaksidente ka. Ayos ka lang ba? Kung mananatili ako sa kanya kapag mahina siya, sigurado akong pakakasalan niya ako. Sa lalong madaling panahon. Alice, bakit ka nandito? Nandito ako para alagaan ka. Umuwi ka na. Ayos lang ako mag-isa. Jerry, umalis na si Bella. Desidido kang makasama ako, kahit na nagdulot ito ng pagkalugi sa Stone Corp. Kasalanan ko yun noon. Hindi dapat ako umalis, pero bumalik na ako ngayon. Mahal pa rin kita. Mahal mo rin ako. Magbalikan tayo, di ba? Alice, nakaraan na yon. Natapos ang lahat sa atin nung iniwan mo ako. Jerry, sinasabi mo lang to para inisin ako, di ba? Mahal mo pa ako. Alice, Hindi pwede. Bella, kasalanan mo to. Si Jerry ay naging ganito dahil sa'yo. Jerry! Jerry, anong nangyari? Tingnan kita. Saan ka nasaktan? noon, nanay. Okay lang ako. Medyo may mga pasalang. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Jane, kasalanan ito ni Bella. Nasaktan si Jerry dahil sa kanya. Alice, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't buntis si Bella at nasa bahay lang? Jane, Bella. Nanay, okay lang ako. Walang kwenta ang manatili dito. Umuwi na lang kayo. Huwag kang magpalit ng paksa. Alice, sige, magpatuloy ka. Yane. Pinalaglag ni Bella ang bata. Ano? Imposible. Totoo iyan. Iniwan niya ang abo ng sanggol at ang mga papeles ng diborsyo sa bahay. May iba na siyang lalaki ngayon. Dito si Jerry dahil sa kanya. Jerry, totoo ba iyan? Nanay, galit lang sa akin si Bella. Kaya totoo ito? Alam ko na mula nang mag-asawa kayo na mangyayari ito. Bata pa siya at emosyonal na hindi matatag. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ang kawawa kong apo. Jane, huwag kang masyadong magalit. Buti na lang okay na si Jerry ngayon. Oo, dapat manatiling malusog si Jerry. Ang kanyang tatay ay maagang umalis sa atin. Ang pamana ng mga Stone ay tumagal ng 9 na henerasyon. Hindi ko hahayaang sirain ni Bella ang ating pamilya. Yane, kukuha ako ng tubig para kay Jerry. Sige, mag-usap kayo. Alice, mabait kang babae. Jerry, ano ang iniisip mo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Umalis na si Bella. Hindi ka naman pwedeng mag-isa magpakailanman, di ba? Nanay, sinabi ko na sa iyo, galit lang sa akin si Bella ngayon. Huwag kang makialam. Bakit? Papayag ka pa bang bumalik siya? Huwag mo na yang isipin. Hindi ko tatanggapin ang ganyang manugang. Nanay, Tama na. Alam kong adult ka na ngayon. May sarili kang opinyon. Maaga namatay ang tatay mo. Mahirap ang pagpapalaki sa iyo ng mag-isa. nanay, hindi ko yun sinasadya. Jerry, kailangan mo nang mag-move on, di ba? Tingnan mo, ano ang tingin mo kay Alice? Mabait siya, at kilala niyo ang isa't isa. Bukod pa roon, magkasama kayo dati, di ba? Nanay, si Alice Adcock. Yane, uminom ka ng tubig. Salamat. Alice, may itatanong ako sa iyo. Ano ang tingin mo kay Jerry? Susunod ako sa iyo. Noon, hindi pa ako mature. Akala ko kapag graduate na ako, makakabalik ako para tulungan si Jerry. Hindi ko alam na mararamdaman ni Jerry na napabayaan siya dahil doon. Hoy, bobo mong bata, hindi kita sisihin. At saka, maganda naman ang intensyon mo. Jerry, perpekto ito. Mahal ko rin si Alice. Paano kung magsama na lang kayo? Jerry, Nanay, sinabi ko sa iyo na itinuturing ko si Alice na parang kapatid ko. Walang nag-aasawa ng sariling kapatid. Jerry, bakit mo nasabi yan? Alice, huwag mong pansinin siya. Jane, naiintindihan ko. Dahil hindi na ako kailangan ni Jerry. Aalis na ako ngayon. Alice. Wala akong pakialam. Si Alice ang magiging manugang ko. Matanda na ako. Hindi na ako magtatagal. Ikaw na ang bahala. Alice. Alice, huwag kang mag-alala. Gusto kita. Pinanood kitang lumaki. Kilala na kita ng sapat. Hindi ka katulad ni Bella na pumatay sa apo ko. Hindi ko siya tatanggapin kailanman. Yane,
Salamat sa kabutihan mo sa akin. Mabuti. Bella, malapit na akong maging bahagi ng pamilyang Stones. Malapit na ba si Liam? Hindi kilalang numero? Bella, magkita tayo. Sino to? Si Jerry ba yan? Hindi pwede. Nasa ospital pa dapat siya. Hi, eto. Bella, pasensya na. May kailangan akong asikasuhin. Pumunta ka muna sa mall. Kapag tapos na ako, pupunta ako dyan. Sige, aalis na ako. Talagang bagay sa'yo ang damit na ito. Maganda ang mga babae, kahit ano ang suotin. Salamat. Ipak mo ito para sa akin. Di? Bella, nandito ka rin pala. Hindi ba ito ang damit na sinuot ko? Napakasama mo. Kaya mo pa ngang ipalaglag ang sarili mong anak. Sino ka ba para kunin ang damit ni Alice? Hubarin mo na ang damit. Ibigay mo kay Alice. Ako ang unang nakakita. Bakit ko ito ibibigay sa kanya? Uy, gusto namin ang damit na ito. Babalikan namin. Ma'am, itong babae ang nauna. Ang anak ko ay shareholder ng mall na ito. Tawagan ko ba siya ngayon? Sige, gagawin ko na ngayon. Pasensya na. Ayos lang. Hayaan ko na siyang magkaroon nito. Buti alam mo ang iyong lugar. Hubarin mo na. Jane, ang bait mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag kasal na kami ni Jerry, magbubuntis ako para sa kanya. Magkakaroon ka ng apo sa susunod na taon. Si. Bella, gusto mo bang subukan ito? Sa tingin ko talagang bagay ito sa'yo. Pwede mong kunin iyan. Alice, huwag mo siyang kaawaan. Masyado kang mabait. Ang ibang tao ay malupit mula pagkabata. Alice, makikipagkita ako sa mga kaibigan ko. Pwede mong kunin ang card na ito. Salamat, Jane. Baliw na bata. Walang problema. Pamilya tayo. Ingat. Bella. Bella, bakit mo binaliwala ang text ko? Ikaw pala ang nag-text? Bakit? Akala mo galing kay Jerry. Mag-usap tayo. Wala nang dapat pag-usapan. Tigilan mo na ako. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako takot. Bitiwan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Ano bang sasabihin mo? Bella, anong ginawa mo para ganyanin ako ni Jerry? Alice, nakikita kong hindi maganda ang sa inyo ni Jerry. Aray. Bella, Alice, hindi ba ito ang plano mo simula pa lang? Pinalaglag ko ang bata. Nag-divorce na din ako. Hindi ka pa rin ba nasisiyahan? Bakit? Matapos mong makuha si Jerry, napagtanto mo na iba siya, diba? Alice, nakakatawa ka. kasalanan mo yan. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako gaganyanin ni Jerry? Alice, hindi ka pa ba nagigising sa 2 kape? Ikaw. Ikaw. Tapos ka na? Sino to? Ito ang iyong kasintahan. Nandito ako para ipaalam sa iyo na nakatira na ako ngayon sa pamilya Stones. Bella, sinabi ko sa iyo noon na babawiin ko lahat ng pag-aari ko. Bakit ka nandito imbes na kasama si Jerry? Tingnan mo. May bago akong nobyo. Pakiusap, sabihin kay Jerry na itigil ang pang-aabala sa akin. Alagaan mo siya. Isipin mo, kung magkakaroon ako ng anak kay Jerry, ano ang mangyayari sa iyo? Sisiguraduhin ko na ang iyong anak ay tatanggalin sa family tree ng mga Stones. Ang iyong anak ay magiging isang nawawalang kaluluwa magpakailanman. Alam ba ni Jerry kung gaano ka kasama?
Well, gustong-gusto ako ni Jane. Hindi tulad mo na kanyang iniwasan. Ngayon, hindi na siya makapaghintay na umuwi ako. Bella, dahil ayaw niyang tumigil, parusahan natin siya. Huwag kang mag-alala. Mapaparusahan siya. Jerry, kakalabas mo lang sa ospital, tigilan mo na ang pag-inom. Paano niya ako iiwan? Mahal niya ako. Hoy, si Bella ay isang pokpok. Oo. Jerry, mas lalo kang malulungkot pagkatapos uminom. Simple lang ang mga babae. Bigyan mo sila ng pera at nandito sila. Umalis ka. Hoy! Huwag kang makialam. Umalis ka! Jerry, bakit ngayon ka lang? May problema ba sa kumpanya? Oo, Jerry. Tinatawag ka namin, pero hindi ka sumasagot. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay sa kumpanya, kaya ako nahuli. Bakit ganyan ang suot mo? Saan ka pupunta? May magandang mangyayari. Nag-ayos ako ng salo-salo. Jerry, samahan mo kami. Mauna na kayo. Susunod ako pagkatapos maligo. Jerry, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Buti na lang wala na si Bella. Kilala ko si Alice mula bata pa. Sigurado akong siya na ang tama. Jerry, alam ko naman na mahalaga ako sa iyo. Maganda naman ang samahan ng ating mga pamilya. Kapag nagpakasal na sina Jerry at Alice, lalo tayong magiging malapit. Mahal ko talaga si Alice. Siya lang ang manugang kong babae. Kung hindi lang dahil sa babaeng iyon na si Bella na sumira kay Jerry, sina Alice at Jerry sana ang nagkatuluyan. Anyway, buti na lang, hindi pa naman huli ang lahat. Eto, kunin mo ito. Salamat, Jen. Huwag ka nang masyadong formal. Magparehistro na kayo ng kasal bukas. Jane, si Jerry, nasaan ka? Nasa parking lot ng hotel ako. Darating na ako. Jane, mag-share muna ako. Si. Nanay. Gordon. Jerry, pumunta ka para pumili ng petsa ng kasal mo at ni Alice. Kasal? Oo. Nanay, sinabi ko na sa iyo. Si Bella lang ang pakakasalan ko. Oh, pasensya na. Bakit ang clumsy mo? Maglinis ka sa banyo. Congrats, Alice. Ikaw at si Jerry ay opisyal na. Salamat sa Diyos na intindihan na ng babaeng yun ang hint. At inabort ang anak niya. Kung hindi, Bella, Jerry, bakit ka nandito? anong sinabi mo kay Bella? Jerry, ano ang sinasabi mo? May sinabi ka ba sa kanya? Kaya ba niya ako na misunderstand? Wala talaga. Jerry, anong ginagawa mo? Jane, huwag mong sisihin si Jerry. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat binanggit si Bella. Alice, nandito ako. Talagang binigo mo ako. Tara na. Alice? Ano pa ang itinatago mo sa akin? Mr. Stone, may dokumento para sa iyo. Iwan mo na lang dito. Natanggap na ang delivery mo.
Ako si Alice, ang unang pag-ibig ni Jerry. Nagulat ako na hindi pa rin siya makamove on kahit kasal na siya. Tumatawag pa rin siya ng pangalan ko habang natutulog. Kung sasabihin ko na nanaginip ako ng masama, mananatili siya sa akin ng 5 araw na sunod at hindi ka tatawagan kahit isang beses. Alice Ross. Isipin mo, kung magkakaanak ako kay Jerry, ano ang mangyayari sa iyo? Sisiguraduhin ko na ang anak mo ay tatanggalin sa talaangkanan ng mga stone. Ang anak mo ay magiging isang nawawalang kaluluwa magpakailanman. Kapag pinirmahan ni Jerry ito, sa wakas magkakaapo na ako. Alice, hindi naman kita masyadong pinipilit, di ba? Hindi, Jane. Napakabait mo sa akin. Bukod dito, gusto ko talaga si Jerry. Nag-aalala lang ako. Baka tumanggi siya. Bakit naman? Isipin mo kung gaano kaganda kung si Jerry ay ikinasal sa iyo simula pa lang. Tara, hanapin natin siya ngayon. Jerry, may magandang balita ako para sa iyo. Kailangan mo akong pakinggan sa pagkakataong ito. Jane, mukhang busy si Jerry. Bakit hindi tayo maghintay ng kaunti? Jerry, pinirmahan na ni Alice ang mga dokumento. Matagal mo na siyang gusto. Kapag pumirma ka, magiging mag-asawa na kayo. Huwag mong punitin. Nangako sa akin si Alice. Kapag pinakasalan mo siya, magkakaroon na ako ng apo. Jerry, huwag mong guluhin si Jane. Alice Ross. Paano mo nagawa ito? Bakit mo siya tinulak? Halika! Pinirmahan ni Alice ang kontrata ng kasal dahil sa akin. Sisirain mo ako kung gusto mo. Nanay! Siya ang pumatay sa anak ni Bella. Huwag mo na siyang banggitin. Nakaraan na iyon. Ang mahalaga ngayon ay magpakasal kayo ni Alice at magkaroon ng pamilya. Pamilya? Pinatay niya ang nag-iisang anak namin ni Bella. Ano? Ikaw na masamang bruha. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang apo ko. Hindi. Hindi totoo iyan. Si Bella ang nag-frame sa akin. Itinatanggi mo pa rin? Kasalanan mo lahat ito. Iniwan ako ni Bella dahil sa iyo. Alice, pinagkatiwalaan kita. Jerry, huwag mo siyang pakawalan ng madali. Hindi. Hindi ako iyon. Alamin kung ano ang ginagawa ni Alice kamakailan. Gayun din, suriin ang mga account ng pamilya Ross. Mr. Stone, ninakaw ng pamilya Ross ang $200 milyong mula sa Stone Corp. Gayun din, ang nakaraang kasal ni Miss Ross ay gawa-gawa lamang niya at ng kanyang mga magulang. Alice, kasalanan mo lahat ito. Iniwan ako ni Bella dahil sa iyo. Jerry Stone, paano mo ako nagawang saktan? Bakit mo pinadala kay Bella ang mga bagay na iyon? Bakit mo sinabi iyon sa kanya? Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana siya napabayaan. Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa sana ang anak natin. Jerry, bitawan mo. Papatayin mo siya kung hindi ka titigil. Jerry, bitawan mo.
Tama yan. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Kailangan mong humingi ng tawad. Kay Bella at sa aking anak. Jerry Stone. Ikaw ang pinakasakit sa puso ni Bella. Kasama mo si Bella. Ngunit nakikipagkita ka sa akin ng lihim. Oo nga. Ako ang nagpadala sa kanya ng mga mensaheng iyon. Pero gumawa ba ako ng kahit anong kasinungalingan? Ikaw. Ang pumatay sa sarili mong anak. Ikaw. Ang nagbigay kay Bella sa ibang tao. Tumahimik ka. Wala ka nang sasabihin. Wala nang ibang salita. Hindi ako mali. Hindi ko kasalanan. Jerry, hindi mo talaga mahal si Bella. Ikaw ang nanakit sa kanya. Pinakasalan ko si Bella at nagkaanak kami. Paano ko siya hindi mamahalin? Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, pabalik sana sa akin si Bella. Bugbugin siya. Wag. Wag mo akong saktan. Bella, papatatawarin mo na ako ngayon, di ba? Sige, mag-date tayo ngayong weekend. Bella, Bella. Jerry, bakit ka nandito? Bella, tingnan mo. Hindi ko na gusto si Alice. Bumalik ka sa akin, okay? Ang nangyayari sa inyong dalawa ay wala akong pakialam. Hiwalay na tayo at kasama ko na si Liam. Hindi mo gagawin iyan. Akin ka. Jerry Stone, binabalaan kita. Hiwalay na nga tayo. Lumapit ka sa akin. Tatawag ako ng pulis. Liam, huwag. Hindi siya worth it. Natatakot ako. Liam Trent, si Bella ay akin. Si Alice ay umalis na sa atin. Patawarin ako ni Bella. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ako ang asawa ni Bella at nagkaroon kami ng anak. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo siyang pansinin. Hindi ko na siya mahal. Miss, pasensya na po sa pananakot. Kukunin namin siya. Umalis ka. Bella, Bella, okay ka lang? Ayos lang ako. Medyo nanginginig pa. Simula bukas, nandito ako para bantayan ka. Alice. Ang galing-galing ninyong umarte. Niloko ninyo akong parang tanga. Masaya ka na ba? Ano ang balak mong gawin? Ako ang may pakana nito. Wala silang alam ang mga magulang ko. Hindi ba huli na? Para sabihin lahat ito ngayon? Ano sa tingin mo? Ang pamilyang Ross ba? Mababang karote sa loob ng 5 araw? Wag. Huwag mong gawin yan, Jerry. Wag. Jerry. G, Ross, May balita?
Sinabi ng Stone Corp. Pinutol na nila ang lahat ng ugnayan sa atin. At ano? Sabihin mo na. Pinapatay mo ako dito. At itinala ni G. Stone ang kumpanya natin sa blacklist. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang kumpanyang ibinuhos ko, ang buhay ko ay wala na. Hindi. Hindi ito maaari. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi available. Jerry, kumusta kayo ni Alice? May naririnig akong usapan. Sabi nila ikaw. Well, naisipan ninyong dalawa kung ano ang mangyayari noong nagtulungan kayong magsinungaling sa akin? Dahil ginawa ninyo, harapin ninyo ang mga kahihinatnan. Alam niya ang tungkol sa kasal. Alice, malapit siya sa kanya. Meron siyang plano. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi available. Mangyaring subukan muli mamaya. Tuloy. Sasabihin ko. Pasensya na, Bella. Kasalanan ko lahat. Ano pa? Pinatay ko ang anak mo. Hindi ko dapat ikinulit ka. Bella, kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Bantayan mo siya. Bellaols. Bawat sakit na naramdaman ko ngayon ay dahil sa iyo. Bella, babayaran mo ito. Jerry Stone, Bellaol, sumama ka sa impyerno. Mag-asal ka. Bella Hall, isinusumpa ko, babayaran mo ito. Mr. Stone, may problema tayo. B, ko. Ano yun? Dahan-dahan magsalita. Yung babaeng nasa basement, nakatakas habang nagpapalit ng shift. Nakatakas siya? Mr. Stone, Walang kwentang tanga. Ni hindi mo siya mabantayan, hanapin mo siya ngayon. opo. Mr. Stone, masamang balita! G. Stone, masamang balita! Ano na naman? Titigil na ba kayo? Sige, NG. Brown, na-ospital siya dahil sa emosyonal na pagsabog. Ihanda ang kotse. Opo, Gino. Jerry, Nanay. Dahan-dahan lang. Nanay? Ayos ka lang ba? oh Jerry, tumatanda na ako. Hindi ko na kaya ang stress. Nanay, wag mong sabihin iyan. Umaasa pa rin ako sa iyo na tulungan ako at si Bella sa pagpapalaki ng ating mga anak. Jerry, makinig ka sa akin. Pakawalan mo na siya, okay? Nanay, wag mo nang ulitin iyan. Ayaw kong marinig iyan. Kasalanan ko ito? Maagang namatay ang tatay mo. At iniwan kaming dalawa. Mahigpit ako sa iyo mula noong bata ka pa. Gusto kong magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. At pinagmalaki mo ako. Pero hindi ko inakalang magiging ganito ka kahumaling. Nanay,
Wala itong kinalaman doon. May isa lang akong kahilingan. Sige. Pakawalan mo si Bella. Tigilan mo na ang paghawak sa kanya. Nagkamali tayo sa kanya. Jerry, pakawalan mo siya, okay? Sige. Nanay, ipinapangako ko sa iyo. Magpahinga ka ng mabuti. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Hindi pa ba nahahanap si Alice? Hoy, tatay. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari kay Jerry? Hinabol niya ang Ross Group. Pinasadlak niya tayo sa bangkarota, pero hindi pa rin niya. Hahayaan akong umalis. Huwag kang mag-alala, tatay. Mamalimos ako kay Jerry na tumigil. Magbayad ka. Bayaran mo kami. Magbayad ka. Alice, pasensya na talaga. Tatay, huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Tatay, pakinggan mo ako. Jerry Stone. Belal. Kayo pareho. Babayaran ninyo ito ng inyong mga buhay. Mr. Stone, nahanap na namin siya. Nasaan siya? Sa isang motel sa Dosel. Dapat ba naming ikulong siya? Makikipagkita ako sa kanya mismo. Mahal? Maging mabuti ka. Lalabas si Daddy saglit. Babalik ako agad. Liam, kumalma ka. Hindi pa nagpapakita si Jerry sa loob ng ilang sandali. Ang galing ng pagkain dito. Subukan mo. Sige, tama. Malapit ka nang mag-trip. Alam mo ba kung saan? Hindi pa. Hindi pa sinasabi ng professor natin. Sabihin mo sa akin kapag nalaman mo. Ayusin ko ang aking schedule para sumama sa iyo. Tingnan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Magiging maayos ang biyahe. Focus ka lang sa trabaho mo sa kumpanya. Magiging maayos ako. Pasensya na, Bella. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Naiintindihan ko. Kumusta si Professor Hall? Mula noong insidente sa eskwelahan, medyo malungkot siya. At hindi siya masyadong okay. Sinabi ko sa kanya na okay lang ako at maayos naman. Pero sinisisi pa rin niya ang sarili niya sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang niya ng oras. Ginoo, nandito na ang pagkain ninyo. Hindi namin ito in order. Hindi ito sa amin. Bella, ingat! Bella, Bella Hall, pumunta ka sa impyerno. Bella, Umatay. Tawagan na ang pulis. Kumusta? Ito si. Bakit ka nandito? Bakit? sinabi ko sa iyo. Hindi ko hahayaang saktan ni sinuman si Bella.
Bitawan mo? Liam, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Hindi. Napunta ako sa ganito. Dahil sa inyong lahat. Kasalanan ninyo ang lahat. Jerry, ayaw ka na niya. Bakit mo siya pinoprotektahan? Kaawa-awa ka. Bitawan mo. Jerry, ang dami mong nawalang dugo. Ikaw, huwag kang matulog. Bella. Alam ko na. Mahal mo pa ako. Bella. Bella? Nasaan ka? Uy, tumigil ka. Maaring bumuka ang sugat mo. May dumalaw bang babae sa akin? Oo, meron. Kaya si Bella ang dumalaw sa akin. Sigurado ako na mapapatawad niya ako agad. Ang masaksak ay sulit. Kumusta? Kaibigan ako ni David. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Mukhang pinatawad na rin ako ni Mr. Hall. Maganda iyan. Oras na para palitan ang sugat mo. Ipinadala ito ni David. Muli, iiwan ko ito rito. Sandali. Nasaan si Bella? Nagde-deliver lang ako. Wala akong alam na iba. Sabihin mo kay Bella na puntahan ako. Huwag po kayong kumilos. Maaaring bumuka ulit ang sugat mo. Papalitan ko ang sugat mo. Baliw. Bella? Bakit ka nandito? Nasaan si Bella? Alam ni Prof. Hall na iniligtas mo kami ni Bella. Pero sabi niya, hindi kanya makikita. Kaya ako na lang ang pinadala niya. Sigurado ako ikaw ang pumipigil sa kanya. Hindi ako katulad mo. Hinding-hindi ko pipilitin si Bella na gawin ang ayaw niya. Iniligtas ko siya. At saka, wala na si Alice sa buhay ko ng tuluyan. Matagal na kaming kasal ni Bella. May anak pa kami. Hindi mo ako katapat. Pakisabi nga, paano mo nagawang banggitin ang anak mo? Kung hindi ka nakipagbalikan kay Alice, hindi niya sasaktan si Bella. At napilitan si Bella na ipalaglag ang anak niya. Sabi mo matagal ka nang kasama si Bella at mahal mo siya. Kaya paano mo napirmahan ang mga papeles na iyon nang hindi mo alam? Pinlano ni Alice iyon. Kaya ako ginawa iyon. Hindi mo ba naintindihan? Lahat iyon dahil sa iyo. Si Alice ay dahilan lamang. Hindi kanya pinanatili, hindi kanya inutusang manabik sa kanya pagkatapos mong pakasalan si Bella. At hindi kanya pinapirmahan ng mga papeles na iyon. Tumahimik ka. Hindi ako iyon. Hindi ko ginawa iyon. Mahal ko si Bella. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Jerry Stone, sinira mo ang sarili mong kaligayahan. Tama. Dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magsasama kami ni Bella. Liam, bumalik ka na. Pumalik ka na. Dumaan ako sa paborito mong tindahan, kaya may dala akong konti para sa'yo. Salamat. Well, paano? Siya? Okay naman siya, pero paulit-ulit siyang nagtatanong kung makikita ka. Paano siya nangahas magtanong kung makikita si Bella? Dapat iligtas niya si Bella. Susuko ba si Bella? Gusto mo ba siyang makita? Gusto ko siyang puntahan ngayong weekend. Dapat kinuha ko na yung kutsilyo kung alam ko lang na mangyayari ito. Bella,
Bakit iniisip mo pa siya? Hindi pa ba sapat ang pananakit niya sa'yo? Hindi naman sa hindi ako makamove on o gusto kong buhayin muli ang pagmamahalan natin. Naisip ko lang na kailangan ng tamang closure. Akala niya, patatawarin ko siya dahil iniligtas niya ako. Kung tumanggi akong makita siya, mananatili yun sa isipan niya forever. Kung ganyan ang iniisip niya, sino ba ang nakakaalam kung anong gagawin niya sa hinaharap? Kung mangahas siyang pumunta, lalabanan ko siya hanggang sa huling hininga ko. Nasa iyo na ako. Hindi na ako mag-iisip ng iba. Magtiwala ka sa akin, okay? Bella? Pumunta ka talaga para makita ako. Masaya talaga ako. May sasabihin ka ba sa akin? Gusto kitang kausapin ng mag-isa. Maghihintay ako sa labas. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Siya? Kung wala kang sasabihin sa akin, aalis na ako. Hindi mo pa rin ako mapapatawad? Jerry, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Natapos na tayo. Pero may nararamdaman tayo para sa isa't isa. Oh. May nararamdaman dati tayo para sa isa't isa. Mahal na mahal kita dati, pero nakaraan na iyon. Jerry, mas matanda ka ng 8 taon. Iniisip mo ba ang ating kinabukasan o si Alice ba ang nasa isip mo sa lahat ng oras? Noong tayo pa? Ako. Noong sinabi ko sa iyo na buntis ako. At noong pinangalanan mo ang ating sanggol, iniisip mo ba tayo? O ang oras na ginugol mo kay Alice? Pinangalanan mo pa ang sanggol natin sa kanya. Bella. Talagang mahal kita. Pag-ibig? Paano mo nagawang pag-usapan ang pag-ibig sa akin? Kung may kahit katiting na nararamdaman ka para sa akin, hindi ka makikipagrelasyon sa kanya noong buntis ako. Bella, patawarin mo ako. Jerry, tapos na tayo. Wala na tayo. Kung nagkaroon ka man ng kahit anong nararamdaman para sa akin, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Pero ako, ano na? Bella, alam mo ba? Hindi ko mapigilan ang tumingin sa nursery sa bahay. Nakulong ako. Masyadong mabigat ang pagmamahal mo. Hindi ko ito kaya. Jerry, oras na para pakawalan mo na ako. Bella, pasensya na. Dapat kang umalis. Bella, pasensya na. Mahigit 1 buwan na po kayong wala. Si MDM. Brown ay labis na nag-aalala dahil hindi kanya mahanap. Maayos ba ang kalagayan ng nanay ko? Nagpahinga siya ng ilang oras pagkatapos lumabas ng ospital. Mas mabuti na siya ngayon. Oh, Bella. Jerry, sa tingin mo ba lalaki o babae ang sanggol natin? Lalaki man o babae, mamahalin ko silang dalawa.
Pero kailangan nating bumili ng damit para sa sanggol. Anong kulay ang dapat nating kunin? Kung gusto mo talagang malaman, tatanungin ko ang doktor. Wala na. Hintayin na lang nating lumabas ang sanggol. Sige, ikaw ang bahala. Pasensya na. Talagang pasensya na. Jerry, tingnan nga kita. Natutuwa akong okay ka. Mama, alam ko na ngayon na mali ako. Karapat-dapat akong mamatay. Parusahan mo ako. Parusahan mo ako. Mahal ko, hinding-hindi kita sisisihin. Oh, Jerry. Lahat nagkakamali. Ngayong alam na natin ang ating mga pagkakamali, kailangan lang nating gumawa ng mas mabuti. Ang oras ang magpapagaling sa lahat. Mahal ko. Mama? Pero mahal ko talaga si Bella. Alam ko. Ang sanggol natin ay dapat isisilang sa 5 buwan pa. Kasalanan ko ang lahat. Sinta, kami ng nanay mo ay nagtahi nito para sa iyo. Sana magustuhan mo. Sinta, pasensiya na. Kapag naayos ko na ang lahat, hahanapin kita, okay? Nagkamali ako ng sobra. Dapat kong bayaran sa inyong dalawa. Ginoo, dumidilim na. Kailangan na kayong umalis. Wala na ang bata. Alagaan mo ang sarili mo. Pasensiya na. Isa pang kawawang kaluluwa. Alice, may bumisita sa'yo. Pakiusap. Ayaw kong makita siya. Gusto kong bumalik. Gagawin ko ang papeles pagdating ng pirmahan mo ang notice of withdrawal. Pagkatapos, pwede mo na siyang isama. Gusto mo pa ba akong pakasalan? Jerry, alam kong darating ka para sa akin. Oh. Bilisan mo at ilabas mo ako. Hindi ko na kayang manatili rito ng isang araw pa. Ayos na ngayon. Pumunta ako rito para kunin ka. Jerry, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Hanggat mabait si Jerry sa akin, makakalimutan ko.
ang nangyari sa tatay ko. Jerry, saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa doktor, syempre. Marami kang pinagdaanan doon. Ipatingin ka natin sa mga doktor. Jerry, ang bait mo sa akin. Bella, talo ka. Si Jerry ay akin lang. Jerry, dinala mo ba ako sa maling lugar? Nakakatakot dito. Umalis na tayo. Hindi mali. Mukhang komportable ka sa kulungan. Masyadong komportable yata. Mas maganda dito. Doktor, ang asawa ko ay may malubhang sakit. Bilang nag-iisa niyang pamilya, quote, gusto ko siyang bigyan ng pinakamahusay. Pinakamabuti kung mananatili siya rito magpakailanman. Jerry, mali ako. Gusto kong nasa kulungan. Jerry, mali ako. Hindi, Jerry, pakawalan mo ako. Jerry, mali ako. Pasensya na. Ayokong pumasok doon. Jerry. Bella, tingnan mo. May nangyayari ba sa school ngayon? Liam, Bella, masaya ka ba? may espesyal ba ngayong araw? Nakalimutan mo? Ngayon, ang ating 1-year anniversary. Kasalanan ko. Abala ako sa graduation. Nakalimutan ko talaga. N? Bella, nagpapasalamat ako na pinapasok mo ako sa buhay mo. Nitong nakaraang taon, inalagaan ko bawat araw, nakasama kita. Sigurado ako na ikaw ang gusto ng puso ko. Kaya, Bella Hall, pakasalan mo ako? Oh, Wow, ang sweet nila. Naaantig ako. Halikan mo siya. Bella. Anong ginagawa mo dito? Bella, nag-iwan ako ng mga ari-arian para sa iyo sa bangko. Dapat ay sa iyo na talaga iyon. hindi na kailangan. Salamat. Ito na ang huling magagawa ko para sa iyo. Kunin mo na, okay? Bakit ka narito? Ano na naman? Sinusubukan mo bang kidnapin muli ang anak ko? Mr. Hall. Hindi. Ginoo? Alam kong mali ako ngayon. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Pero gusto ko talagang sabihin sa iyo na ako ay humihingi ng paumanhin. Huli na para magsisi ngayon. Kung hindi mo ito kukunin, ipapadonate ko sa assistant ko sa mga charity para sa mga batang nangangailangan sa ngalan mo. Hillview Cemetery. Numero 176. Ano? Doon ko inilibing ang sanggol. Kung gusto mo, pwedeng pumunta at dalawin. Ang sanggol ay walang kasalanan.
gagawin ko? Bella, nakikita kong maayos ka na ngayon. Wala akong pagsisisi. Nais ko kayong dalawa na maging masaya. Alagaan mo siya. Liam, gusto kong dalawin ang sanggol. Si, sasamahan kita. Pasensya na. Jerry, hindi kita mapatawad. Hindi rin kita mapatawad para sa sanggol. Geng, Stone, buntis ka. Tawagan mo lang kami kung may kailangan ka. Binili namin ito para sa sanggol kahapon. Gusto ko itong labhan mismo. Sabi nila, kung ang mga magulang ay naghahanda ng damit para sa sanggol, sobrang saya ng sanggol. Ang bait mo naman. GNG, Stone, okay ka lang ba? Sa tingin ko, sinipa ako ng sanggol. Iyon ang unang pagkakataon na gumalaw siya. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging ina. Jerry, gumalaw lang ang sanggol. Talaga? Tingnan nga. Ginoo, si GNG. Stone ay kakausap lang tungkol sa paglalaba ng damit ng sanggol. Paglalaba? Ako na ang gagawa. Bella, ang ating sanggol ay magiging pinakamasayang sanggol sa mundo. Mahal? Pasensya na. Talaga. Bella, hindi ka sisihin ng sanggol. Mahal? Magiging mahal mo ba ako muli sa susunod mong buhay? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Bella, Ano yon, tatay? gusto mo bang magaan o mabigat ang lasa ng sabaw? Magaan. Ang init kasi ng panahon. Si, Galing ka sa trabaho? Oo, at may dala pa akong paboritong cake ng isang tao. Salamat. Tama. Ipikit mo ang iyong mga mata. May ipapakita ako sa'yo. Sige, aking reyna. Pwede ka nang magmulat. Bella, hindi mo na kailangang magbigay sa akin ng kahit ano. Dapat para sa sarili mo na lang ang pamimili. Masaya na ako, basta masaya ka. Buksan mo na at tingnan. Ano yan? Bakit ang misteryoso? Totoo ba to? Magiging tatay na ako. anong nangyari? Prof. Hall, David, magiging tatay na ako. Tingnan mo. Ako, magiging lolo na ako? Oo, magiging tatay na ako. Isang tatay, magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Ang galing!
Nakakaraan na yon. Sa pagkakataong ito, napapaligiran ako ng kaligayahan.